Magugulat ka talaga. Kasi meron palang kapatid si Michelle D na pwedeng isabak sa Mr. World or Mr. International. Kaya kilalanin natin si Abraham Lawyer at panoorin natin yung kanyang journey papunta sa El Salvador. So credits to Abraham Lawyer, in-upload niya itong mga stories niya na pinagtagpi-tagpi ko yung kanyang journey from Los Angeles hanggang sa El Salvador. Ayan. Kaya ngayon, nag-explore sila sa El Salvador and mukhang pumunta sila doon sa preliminary and then doon sa national costume. And here are the rest. Have a route, like a running route. Because honestly, first day here, I don't know what the heck I'm doing. Exactly. What's your opinion about El Salvador so far? I love it. The place I've ever been in my life. I love it. This is a great. Creo que estamos ganando. Oye, Galía, ¿estamos ganando? Ya pues, eso. Ahí estamos. We're looking for an Uber. I think this is the time where I should start posting about why I'm really here. Michelle. I gave it to the I don't know what's going on. Disclaimer muna tayo. Hindi ko personally kilala si Abraham Lawyer and hindi ko din personally kilala si Michelle D. Pero syempre, merong social media, pwede nating tignan yung background lang or basic content information lang na hindi natin ini-invade ang kanilang privacy. Kaya, eto na. Follow nyo din ako sa Instagram kasi naku 1,000 followers na ako. Thank you so much ha. Silipin din natin ang social media profiles ni Abraham Lawyer without invading his privacy. Kaya eto na. Ito na yung Facebook ni Abraham Lawyer, yung kapatid ni Michelle D. O diba nag-stalk ako? Anyway, pasensya na po. Sabi dito is, works at Missionaries for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, Mormon po siya. Correct me if I'm wrong dito ha. And nasa El Salvador, Chile po siya. Tapos, from Quezon City, Philippines. So, malamang sa malamang, umuwi siya dito sa Pilipinas din. And, meron din siyang, tawag dito, Instagram. Ayan, Instagram. Tapos, makikita natin sa mga pictures niya. Grabe, nag-i-stalk talaga ako, no? So, dito siya sa, nung October 9, nasa Chile po siya. So, malamang, isa siya sa na-assign as a group dito sa Chile to, syempre, to spread the word of God. Mga ganun na, ginagawa nila as a Mormon. So, ganito yung profile picture niya and ganda ng background. Kasi, desierto ata yung Chile, if I'm not mistaken. Yung may topography sila na desert, mga mountain ranges, mga snow, ganun. Diba? Tapos, puntahan na natin yung kanyang Instagram. So, dito, i-click natin. So, meron siyang 8,000 plus followers. Tapos, eto yung mga parang mas personal na dating yung eksena niya dito, yung mga ina-upload niya. So, parang nasa countryside life siya doon sa US. Ayan, countryside life. May mga farms, cattle, mga parang inaalagaan silang farm talaga doon sa kanila. Ayan, so eto yung SOCMEDs ni Abraham Lawyer na kapatid ni Michelle D. Alam nyo ba, 10 years ago, naalala ko na na-interview si Melanie Marquez sa isang program ng GMA. So 10 years ago, kaya makikita nyo yung buong family nila, almost whole family. And dito, parang na-mention ata na yung anak ni Melanie Marquez is ihinanintulad sa United Colors of Benetton. Kasi nga, sabi niya Miss International siya, kaya international din yung kanyang mga anak. O, di ba? So, makikita niyo yung family picture kanina and ngayon, si Melanie Marquez and then yung kanyang mga anak tsaka yung asawa na bumisita sa Luneta Park. Tapos, syempre, 10 years ago,
ibang-iba yung itsura ni Michelle D tsaka ni Abraham Lawyer, no? So, medyo bata pa sila dito sa mga pictures na to. And, mapapansin mo talaga na walang awayan. Tsaka, makikita nyo rin dito yung kapatid niya na diagnosed with autism spectrum disorder. Yung, I think, yung pinakapanay dyan. Tapos, yung isang kapatid na lalaki. So, dalawa yung lalaki na na-diagnose na autism spectrum. Ayan. Tapos, wala ka namang makikita na awkward sa kanila. Mukhang masaya naman silang na pamilya. So, yan, makikita nyo na mukhang parang nag-stay si Abraham Lawyer dito sa Pilipinas for some time bago sila pumunta doon sa US. Meron ding video si Abraham Lawyer nang sinurprise niya si Michelle D nung nanalo siya bilang Miss World Philippines way back 2019. So, dito, I think it is a press conference, parang ganon, or meet and greet ng mga media, tapos ng mga pageant vloggers during that time na nag-hield ng isang special na coverage. O yan. Tapos si Michelle D yung nasa sentro, no? And upon arriving sa venue ni Abraham Lawyer, ayan, dumiretso siya kung nasaan si Michelle D. And syempre, while busy si Michelle D, I think syempre na-surprise siya dyan, no? Tapos makikita mo yung yakapan nilang dalawa na parang mapapaisip ka na, okay, ang close nila talaga sa isa't isa, no? Tapos medyo parang konti lang yung agwat ng age nilang dalawa. Ayan. So, close silang magkapatid and dito mo mafe-feel na sana all close ang mga magkakapatid. Kasi yung mga ibang magkakapatid, hindi okay ang relationship, pero silang dalawa, regardless kung half brother or full brother, ayan, close talaga sila sa isa't isa. So, ayan, makikita mo na talagang very supportive ang kanyang brother, and who knows, baka papasok siya sa show business dito sa Pilipinas. Hindi na ako magtataka kung sasabak din siya sa male pageantry dito sa Pilipinas. O, di ba? Kasi mukhang nagstay talaga siya dito, then pumunta sa US, then baka kapag may opportunity dito sa Pilipinas, baka sasabak siya sa showbiz. Kung titignan nyo yung height niya, mukhang 6'1 or 6, basta nasa 6 feet siya. So matangkad siya and pwedeng-pwede talaga siya sa pageantry, di ba? Tapos nasa legal age na siya, kaya hindi na ako masasurprise kung biglang sasabak siya with the bus of her sister. At dumako naman tayo sa Albania. So, aabangan natin yung pag-corona, hopefully, ni Anna Lacrini. Kasi, sasabak na siya, final show na, madaling araw na kasi dito sa Pilipinas, kaya hindi ko siya mapanood ng live. Anyway, panoorin ko na lang pagkagising ko and I'm going to make another reaction pagdating sa kanyang journey. Malay mo, mananalo pala siya. And siguro, medyo matagal yung facing din ng Miss Globe, kaya baka maaabutan natin yung crowning mga alas 6. Kasi last time, nung nanalo si Maureen Montaigne, patapos na yung duty ko dati mga 7 a.m. and crowning na yon. So I guess mga 6 to 7 maaabutan ko pa yung crowning moment ng Miss Globe. Anyway, supportahan natin si Anna Lacrini and I think sa mga hot picks nangunguna siya. Isa siya sa mga preferred na malakas yung aura, no? Tsaka birthday pa niya nung dumating siya. Good luck Philippines, sana maiuwi niya yung corona. So abangan natin. I hope nagkaroon kayo ng idea about sa brother, basic information about sa brother ni Michelle D. So, hindi ako nag-invade ng privacy niya, ha? Sumilip lang tayo ng konti. O, di ba? Anyway, thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to about sa brother ni Michelle D. And of course, very short update about sa Miss Globe na gaganapin mamaya. And sana subaybayan nyo pa rin ako even after the pageant. After Miss Globe, after Miss Universe, after Miss Earth. So, tapos na yung pageant season after. Kasi yung Miss World sa sa March pa. So matagal-tagal na naman ako mag-vlog about pageants. And I hope abangan nyo ulit ako even though non-pageant vlogs na yung mga topics natin. Pero at least nakaka-relate naman tayo in real life. And I'm going to try my best para may matutunan kayo in every video na mapapanood nyo sa akin. So that's it guys. Thank you and magbasa ng konti at magpahinga.